Hello mga kabakrides, welcome back to my channel. Today pag-usapan natin kung paano natin makukuha ang Marina license ID natin using mismo apps. Okay, so first punta kayo sa mismo account nyo at ilog in nyo yung mismo account, no? Make sure na hindi nyo nakalimutan yung password at username nyo. Okay sir, dito natin tingnan yung mga application ko. So ngayon, sa nakikita nyo ngayon dito sa application button, mayroon dito nakalagay for appointment, right? For appointment. Tapos dito naman sa baba, kung napansin nyo, mayroon tayong printed, nakalagay na printed. Ibig sabihin na print na ito yung Marina license ko. Okay, so sa master ko nakuha ko na yung Marina license ko. So ngayon subukan natin mag-reapply ulit. Okay, punta kayo doon sa transactions, tapos piliin nyo yung may nakalagay dyan Marina Professional ID. Okay, tapos pindutin nyo yung issue once. Pag renewal naman, renewal. Okay, tapos select the documents, anong klaseng documents ang kukunin nyo. Okay, so ngayon subukan natin i-click ito. Makikita nyo dyan chipmate nyo nilagay ko kasi nakuha ko na yung master ko. So subukan natin sa chipmate para maipakita ko lang sa inyo kung paano natin gagawin ito. Alright, so next, click the proceed. So nakita kayo, meron kayo nakitang green dyan sa taas, ibig sabihin for requirements completion. So ngayon i-scroll down nyo dito, may dalawang requirements lang sila, COE saka yung picture nyo. So gamit ang cam scanner i-upload natin yung picture natin. So ang requirements dito sa picture, kailangan white background, 2x2 yung size nya. Okay, okay, saka mayroon kayong shoulder board saka bara, kung anong rank nyo. Chipmate for example, 3 yung nakalagay na bara sa shoulder board nyo. Alright, so picture muna kayo gamit yung cellphone camera, tapos i-import mo doon sa cam scanner, or doon mismo sa cam scanner mayroong camera doon, magpicture ka gamit ang cam scanner, tapos pindutin mo yung smart scan. Okay, picturean mo yung picture mo katulad dito. Pagkatapos i-scan mo. Okay, kunin mo yung pangalan dahil kailangan walang pangalan dun sa picture mo kasi yun ang requirements. And then pagkatapos nyan, i-save mo yan, click mo yung check, tapos process na siya. Ito yun yung scan picture mo, tapos i-save mo doon sa gallery. Alright, then ngayon meron ka na nakasave na picture doon, kailangan mo i-upload doon sa mismo account nyo. Oops. So ngayon subukan natin i-upload direct, no, galing sa cam scanner para maipakita ko lang yung sinasabi kong mag-error. Alright, so ngayon subukan natin i-upload, attach file, then upload documents. Pindutin mo yung picture na save mo dito sa cam scanner. So ito yun guys. So as you have noticed, unable to upload, check your internet, no, so hindi kaya niya, medyo malaki yung image mo. So ang gagawin natin ngayon, tandaan mabuti, bago natin i-upload dito sa na rin sa mismo Marina account, ay kailangan muna natin i-send doon sa messenger natin. So kung mayroon kang Facebook account, diba may messenger doon, i-send mo yung picture na na-scan mo doon mismo sa messenger mo. Alright, at i-upload natin dito sa mismo account. Susubukan din ulit kung mag-upload siya direct galing sa cam scanner. Okay,
para ipakita ko sa inyo ulit kung ano yung nakalabas doon. Sabi dito, limit your files to 1 MB. So hindi kaya talaga. So kailangan natin isend muna sa Messenger. Tulad dito. So ito yung Messenger ko. Okay. So isend natin doon sa Messenger account ko mismo. Search ko lang yung pangalan ko dyan. Okay. Bong Ancahas. Yung profile name ko. Okay. Tapos dyan. Tapos pag nakita mo yung i-click mo lang yung picture mo doon sa Messenger. Tsaka i-save mo doon sa gallery. Okay. So balik ka doon sa mismo apps mo at i-upload mo yung picture na na-save mo sa gallery. Subukan natin. Okay. So hindi yan kasi cam scanner yan. Balik ka dito. Click mo yung picture mo. Okay, so you have successfully uploaded documents. Okay, your document is successfully uploaded na. Alright guys, so ito yun guys. Malaman mo yun pag successfully uploaded na kasi makita mo na yung mukha mo dito muna, dito mismo sa screen ng mismo apps mo. Okay, so dito guys makikita mo mayroon for appointment. Check mo yung for appointment. Okay, so ito nga, no, mayroon na tayong picture dito sa mismo account natin. So kailangan natin i-proceed, no. Are you sure you want to submit your application? Yes. So pagkatapos natin i-click yung submit, click mo yung yes. Okay, so pag na-click mo na yung yes, punta ka dun sa appointment, no, appointment section. So for appointment nakalagay doon, so lalabas yung appointment, select branch, tapos select date, no, mapili ka lang ng date dito. So for example itong October 2, ito yung napili ko. So pag na-click mo yung proceed na yan, na-submit na yan doon. Tapos for final evaluation yung makalagay doon sa remarks doon sa application mo. Ang kaibahan lang dito guys, dahil pag for evaluation, for final evaluation na yung nakalagay doon, kailangan mo puntahan sa branch which is yung napili mo na branch na doon ka nagpa-appoint. Okay, like for example dito nagpa-appoint tayo doon sa Marina Davao. So ang gagawin natin, punta ka lang doon, mag-submit ka ng mga docs mo, original docs, and hintayin mo within that day makukuha mo na yung ID mo. So yun lang mga kabark rides, maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Thank you, bye bye.